Ako po ay naniniwala bilang mamamahayag at vlogger na rin na lalakas na at palalakasin pa ang galawan ng National Bureau of Investigation sa buong bansa at pati na rin ho sa international. Kasi ang NBI, nandyan po yung Interpol, International Police o Interpol. Kaya't ito ay mararamdaman natin sa susunod na mga araw dahil po sa pagkakatalaga dito kay dating Manila Police sharpshooter, dating piskal, retired judge ng Manila sa katauhan ni Attorney, ngayon ay Director Jaime Santiago, na itinalaga na po ni Pangulong Marcos bilang new Director ng NBI, kapalit ni Director Dilimos. Tama ba? Hindi ko kasi masyadong kilala yung pumalit na yun eh. Wala naman masyadong ginawa. Ano ba yun? Sa loob ng 2 taon, ano bang ginawa ng NBI? Yun na lang kung pagko-coordinate sa Timor-Leste para ma-deport si dating Congressman Teves. Hindi ko magawa-gawa eh. Kaya sorry na lang, kay Dilimos talagang wala akong gaanong naramdaman at ang taong bayan kung ano ang trabaho ng NBI. Ngayon, ang pinagdaanan ni Santiago na dating Manila Police, naalala ko ng mga nakaraang pamunuan ng Manila Police Department or Western Police District ng araw, napaka-agresibo ng police at ng NBI. So ngayon, naniniwala akong dahan-dahang ibabalik ng NBI ang kailang pagiging agresibo laban sa mga sindikato, laban sa pagpapatupad ng batas, laban sa mga batas sa local, national at international dahil nga yung Interpol. Kaya sinasabi kong dapat palakasin din ang Interpol. Alam naman natin, may mga kaso po yung ibang Pilipino na may problema sila sa Amerika, may problema sa ibang bansa, o may problema sa International Criminal Court. Kasi yung ICC, pwedeng meron niyang nakikipag-coordinate yan, hindi lang yan sa pulis, sa mga pulis kung saan-saan sa buong mundo. Kung hindi man dito sa ating PNP o pulis ng ating Pilipinas, ay yung Interpol. Dahil ang Interpol, kaya nga International Police, yung pong Interpol na yan, ay sa NBI at malawak ang operation. So, kung sino man po yung may mga kaso, may problema sa labas ng bansang Pilipinas, sa labas ng ating bansa, ito, maaaring masubukan na po kung ano ang ipinatapang sa pagpapatupad ng batas ng NBI. Kasi ang NBI po ay national. Hindi ho yan pangkaraniwang investigador. Hindi ho pangkaraniwang law enforcement agency. Ang counterpart ng NBI ay Federal Bureau of Investigation o FBI sa Estados Unidos. Okay? Yun po yung counterpart nila. Kaya mataas ang kredibilidad ng mga yan. Ibahong level yan. Kasi mga nandyan ay karamihan dyan ay abogado, CPA, Certified Public Accountant. Yan po yung kadalasan. Okay? CPA lawyer, ang karamihan o regular na mga agent na opisyal ng National Bureau of Investigation. Meron ding ibang mga agent sila na mga bago. Pero iba po. Kaya nga mga CPA lawyer ang karamihan dyan kasi nga malalaking kaso, international cases, ang hawak-hawak niya ng mga yan kung paano ipatupad ang ating mga batas. Kaya ko to pinapaliwanag sa inyo para sa inyong kaalaban. Pasintabi na sa PNP, hindi ko minamahina ang PNP, kaya lang iba ang level ng PNP. Kasi ang PNP, to serve and protect sa mamamayang Pilipino ang kanilang obligasyon. Kasama dyan ang investigation at iba pa. Hindi katulad ng NBI, National Bureau of Investigation, so puro pag-iimbestiga yan, karamihan sa malalaking mga kaso. Local, national, usually national at international. Kaya sana umangat ang level sa ilalim po ng matapang na dating Pulis Maynila, matapang na piskal, matapang na matapang na judge, at ngayon nga po ay director ng NBI. Congratulations. Kilala ko ito nung ako reporter pa, kinocover natin ito. Iba ho talaga itong kilalang sharpshooter ng Manila Police na si Attorney Jaime Santiago. Ayan po. Ay comment, reaksyon sa bagay na ito. At tulungan natin ang ating mga otoridad. Tama ang pagkakapili at paglalagay ni Pangulong Marcos kay Attorney Santiago bilang bagong direktor. Sabi nga niya, balik siya sa law enforcement kasi dating pulis,
napunta sa judicial body, ngayon balik ulit sa law enforcement dahil NBI. Okay? Sige, ano pang mga balita po? Ating dapat ay i-update kayo at pag-usapan. Okay? Naku, talaga itong ating mga politiko, iba ho talaga ang galaw kailan kaya magbabago itong politiko? Sige, talagang total, malapit ng eleksyon Kailan bang eleksyon? Sa Mayo. Wala na isang taon kasi June na ngayon Sa Mayo ng 2025, mag-e-eleksyon na. Magpapalit na tayo ng mga local executive at saka ng 12 senador. Dahil maghahalal tayo ng 12 senador ulit. Pangalawa, ngayon pong October, itong last quarter ng 2024, ngayon taong ito, filing na ng mga certificate of candidacy. Sa oras na sila'y makapag-file, doon na natin sila kilalanin. Sino ba ang karapat-dapat? Ako po, personal kong apela sa inyo mga Pilipino, dito at sa abroad, pumili na po tayo ng bagong pangalan, bagong mukha, bagong talino, bagong pag-asa. Sawan-sawa na po tayo sa mga epal na politiko. Mga politikong may mga personal at body-body lang. Hindi ang karamihan, hindi yung interest ng nakakarami o karamihan Pilipino. Lutang na lutang po ang mga taong, mga politiko sa ngayon na kung sino lang ang kinakampihan. Hindi sila dapat kumakampi sa isang particular na organization o individual o politiko dahil sila elected senador. Dapat priority nila ang taong bayan. Kaya yung mga politiko na mga epal, mga politiko na mga kumakampi sa kung sino-sino lang dyan, hindi para sa bayan, malayang malaya po kayong pumili at magpalit sa Mayo national and local election. Okay? Kasi may mga galawan ng kakaiba. Kahit pa yan ay kapatid ng Pangulo, kahit pa yan ay malapit sa Pangulo, kahit pa yan ay malapit sa dating Pangulo, wala tayong pakialam doon. Hindi yun ang qualification. Ang qualification may puso para sa tao. Hindi para sa kanilang partido. Hindi para sa kanilang sarili lang. Diba? Kailangan ay mangibabaw po ang katotohanan na magbibigay po ng tamang direksyon sa ating buhay. Yun po yung importante. Kasi pagka ang tinitingnan natin ay gwapo, magaling sumayaw, magaling kumanta, ay patay tayo dyan. Wala akong mangyayari sa bayan natin pagka ganyan ng qualification na ating hinahanap. Ang importante po ay yung magbibigay ng kabutihan at pabor sa bayan. Yung laging sinasabi, yung sinasabi ni dating ni Manuel Quezon ba nung araw, di ba? My loyalty to my party end, and my loyalty, my country begins. O, di ba? Yun yung importante. Di ba ang ganda nun? Si Manuel Quezon po may sabi niyan. Ulitin ko ano ba yung sinasabi doon? My loyalty to my party end, and my loyalty to my country begins. Di ba yun ang importante? Ngayon, meron ba kayong naririnig na mga politikong ganyan na sinasabi? Wala akong naririnig. Di ba? Any comment, reaction, malaya po kayo dito sa aking mga channel. Paki-like lang po. At doon sa hindi pa, siyempre, magtulungan tayo, subscribe and follow. Pero paki-like lang po ninyo ang aking mga video dito sa MA Pinoy TV at yung isang channel ko pa na Mike Abe Opinions.